Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Dayo from Samal, Bataan, Barako Dos. Ang issue ng motor ni boss, malagutok nga yung kanyang andar. Sabi namin, kailangan ibaba dahil ang tama niyan ay connecting rod. Wala akong pakita dyan, ha? So yan, binaba na namin yung bawat materyales. Napaka-importante na dapat malinis yung ating paglalatagan. Ikaw na lang. So hindi natin dapat ilatag yan sa simento o ano pa man. So yan ang mga piyesa natin. So sabi ko sa kanya, connecting rod yung issue. Eto, pakita ko sa inyo. Pakituktok mo sa ibabaw. Tuktokan mo. Gano'n, buhatin mo ganyan, tapos tuktok. Ayun, lagutok, Siyempre, papalit na rin tayo ng side bearing. Alog na rin, Oo nga, meron. Nakita ko rin. Ayan, alog na rin yung side bearing. So, automatic to. Tuturo ko sa inyo kung paano natin assemblein yan. Dahil yung pagbabaklas madali lang. Ang importante yung pagbabalik. So, bibiyakin na muna namin to. Update ko kayo mamaya sa pagbabalik kung paano natin bubuin yung bawat pyesa ng Barako Dos. So, abang-abang. So yung mga padreng, step by step, ituturo ko sa inyo paano ikasalat ng piyesa ng barako na yan. So dito sa part ng may crankcase, eto madali lang naman to, hindi naman natatanggal yung kada gearings nyan. So napakadali lang yan. So yan, nakakasana natin yan. So kahit tanggalin nyo yan, hindi naman din naghihiwalay-hiwalay yan, kaya napakadali lang. So ang unahin natin dyan, yung bearing dito. So, syempre, bago natin ikabit, lagyan na muna natin ng langis dito sa gilid. Yan, ganyan. Langis. Tapos, pukpukin natin yung bearing. Tapos, sunod natin yung lock dito. So, ito yung lock. At isunod naman natin yung kanyang sigunyal. Kailan daw po makakapunta? Lunes daw po, sir. Lunes na. Pag-ahan po kasi medyo matagal po kasi buti pa sila madam sa gabi, di na hinihita, no? Meron palang aircon pa na. Aircon po pala. At langisan ang bawat parte. Lagyan ng sealant dito sa kanyang crankcase, pwedeng Betagray, gasket maker, triban o ano pa man, kahit na anong liquid sealant. Basta lamang alam nyong makapit at hindi tatagas, sapagkat dito sa part na to hindi naman siya ganong kalakas ang pressure, kaya nga wala siyang gasket. So sealant lang ang linalagay. At isunod ang crankcase lip. Ano kaya to? Mga ano? Kaliya, pagtiwari. Na. At siguraduhin nakalapat, ginamitan ko lang yan ng kahoy habang pinupukpok ng dahan-dahan. At i-check natin yung kanyang connecting rod kung pre-play o hindi masikip. So i-try natin.
At sa pagkakataong yung mga padreng, smooth naman, pwede na nating tornilyuhan. Kaya naman mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. At dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Shout out nga pala sa may-ari nito from Palili, Samal, Bataan. Shout out sa iyo, boss. At isunod naman natin yung parting clutch side. At huwag kalimutan ang dowel dito sa kanyang oil pump. At ganun din ang dowel dito sa kanyang clutch cover. Siguraduhin po natin na meron po yan o-ring para maganda po yung bomba ng langis. At lagyan natin mga padreng ng langis yung dalawang o-ring dito sa parte na paglalagyan ng ating oil pump para pag pinasok natin smooth na si smooth at hindi magagasgas yung o-ring kasi pag nagasgas po yan, cause din po yan ng paghina ng bomba ng langis. Lagay lang natin yung 3 tornilyo niyan, 2 maikli at isa naman mahaba. At huwag natin kalimutan ilagay yung kanyang kunya dito sa kanyang pinion gear mga padreng. So isalpak lang natin yan at isalpak na rin yung kanyang pinion gear. Wala. Na, laki yun. Pinag-isipan ko rin kung susuot ko. Ako hindi na. Tataga na ako bumili kasi kahit pa paano maganda namang sa TMX. Kasi yung TMX, ito hindi ko type. Mga paraso niya, medyo may hindi naman. Okay. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang washer tapos yung kanyang bolt. At pwede na nating higpitan yung 19mm gamit yung ating impact wrench. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang kicker. May washer po yan dito sa part na to. At napakadali lamang po na isalpak yan dahil may guide naman na tatama dito. Tapos pitin lang natin ng pakanan hanggang sa maitama natin yung kanyang spring dito sa parteng may butas na to sa gawing kaliwa. At i-check natin yung gear ng kanyang kicker. Dapat po yan freewheeling. At isunod naman natin yung kanyang idle gear. So may busing po yan. At circlip na nagsisilbing lock ng kanyang idle gear. Sulit yung gastos. Na, sulit yung gastos. Anyway. Ito lang yan. Maliit pa nga yan, yung maliit lang yan. Yan talaga yung gusto mong paayos yung gamit ko sa yan araw-araw na. Ayun na, may service ako kanina. At pihitin natin yung kanyang circle para mapatunayan natin na naka-proper lock na nga po siya. At isunod naman natin yung kanyang gear shift pedal. So ipasok lang natin dito ng dahan-dahan. Paano pagkakapit niya na? Yan, pasok mo lang ganun. Tataas po ng konti itong gano'n. Pamahirap. At isunod natin, ikabit yan mga padreng, syempre yung kanyang spring para nagbabounce po siya. Dapat po yan kasi bumabalik-balik. At syempre tulad nga ng sinabi ko, dapat bumabalik, kaya dapat nating i-check. At isunod naman natin yung kanyang clutch housing. At isunod naman natin dyan yung kanyang spline washer. Natanggal sa akin o yan. Okay, nagkabit. Natanggal. Kaya pala At isunod naman natin yung kanyang clutch hub.
ipasok lang natin at lagyan natin ng washer at yung kanyang 22mm na natapos sabay nating higpitan. At isunod naman natin yung kanyang clutch lining, yung kanyang plate. So, dapat yung may marking sa ibabaw. Tapos yung matalim ng plate, dapat yan nasa loob. So, alternate lang ang pagkasa nito. At pwede na natin ilagay yung kanyang bearing dito sa part na to. Tapos ilagay na rin natin yung pinaka-rod kung saan siya yung tumutulak para bumuka yung ating pressure plate dun sa kanyang clutch lining. So ipasok lang natin ng ganyan. Pwede na natin ikabit ito. At pag nailapat na yan ng maigi mga padre, isunod natin syempre dyan yung kanyang spring, yung kanyang apat na 10mm na bolt. At pwede na natin ikabit yung kanyang clutch gasket, yung kanyang clutch cover. At isunod naman natin yung kanyang magneto side. Ikabit yung kanyang piston, yung exhaust na yan, dapat nakatapat po yan sa tambutso. Ipasok natin yung kanyang pin, tapos yung kanyang circlip, lagyan natin ng basahan para hindi mahulog dyan sa loob ng makina yung kanyang pinaka-clip. At syempre, sunod natin pagkatapos nyan yung dalawang dowel dito para masalpak na natin yung base gasket, masalpak na natin yung kanyang cylinder block. Lagyan lang natin ng langis paikot dito sa kanyang piston ring para pag pinasok sa kanyang block, napaka-smooth lamang. At syempre wag natin kalimutan na lagyan din ng langis yung kanyang cylinder block para nga tulad ng sinabi ko, smooth na smooth at napakadali lang ipasok. At syempre wag natin kalimutan yung kanyang gasket dito sa kanyang cylinder head. Tapos syempre yung mga dowel po niya, 2 piraso. So nahuli lang na ating ikinabit pero 2 po yung kanyang dowel. So i-timing lang natin yung kunya diretso dito. At syempre, pwede na natin ikabit yung kanyang cylinder head, ipasok yung ating timing chain, tapos ilapat lang doon sa kanyang dowel, tapos at pwede na nating tornilyuan ng 4 na bolt sa ibabaw. So, syempre mga padreng, dapat maigpit yung 4 na tornilyo po na yan. So, sinasabi ng iba, bakit daw hindi tayo gumagamit ng torque wrench? So, may technique naman po yan sa pag-igpit po niyan mga padreng. Once po yan na maigpit na at hinigpitan pa natin ng pakanan, kusang bumabalik po yung tornilyo ng pakaliwa. So, yun ang sign na yun na yung pinakasagad na higpit ng bawat tornilyo. At mga padreng, kinabit ko na rin yung kanyang camshaft sprocket. Tapos, lagyan lang natin ng basahan para
para paabang pinapasok na natin yung Allen ball. In case na mahulog, so hindi siya papasok at hindi ulit yung ating trabaho. So higpitan lang natin maigi to. Tapos siguraduhin natin na naka-timing, release lang natin yung kanyang tensioner. So yan, at okay na yung pagka-timing. Pwede na nating isunod mga padreng yung kanyang magneto. Linagay ko lang yung kanyang dowel, yung kanyang magneto, tapos yung syempre yung tornilyo ng magneto. So yan, inulit ko lang. So magneto, ikabit natin yung tornilyo at higpitan. Syempre, palitan ng bagong gasket at higpitan at okay na yan. At syempre mga padre, huwag natin kalimutan na lagyan ng proper adjustment dito sa kanyang barbola para smooth na smooth yung takbo at napakapino. So dayo pa from sa Malbataan itong customer natin. At ayan na nga mga padre, goodbye Lagutok at napakatahimik ng motor ni boss. So hindi ko na binidyoan si boss. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.